Nagpanggap ang ina ng isang makapangyarihang CEO bilang isang tagalinis upang subukan ang mapapangasawa ng kanyang anak at ang kanyang natuklasan ay gumulantang sa lahat. Sa maningning na lobby ng Caltech Tower, pinahiya at sinipapan ni Vanessa Cole, ang aroganteng mapapangasawa, ang isang matandang tagalinis, hindi alam na ito pala ay ina ni Ethan Cole. Ang nag-iisang kilos na yon ay nagpasimula ng isang unos ng mga lihim, kataksilan, at isang pagsubok sa pag-ibig at dangal na yayanig sa tore hanggang sa pundasyon nito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dahil ang susunod na mangyayari ay mag-iiwan sa iyong natitigilan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng matataas na takong sa malawak na marmol na lobby, matalim at tuloy-tuloy. Ilang sandali pa, pumasag sa ugong ng aircon ang boses ni Vanessa Cole. "Bulag ka ba?" Sigaw niya. Napalingon ang mga tao. Natigilan ang mga empleyado. Ang ilan ay mabilis na yumuko. Nagkunwaring nakatuon sa kanilang mga telepono o computer. Ang iba naman ay nakatitig sa gulat, hindi sigurado kung dapat bang kumilos. Natahimik ang buong lugar maliban sa patuloy na ugong ng cooling system. Matikas na nakatayo si Vanessa sa kanyang hapit na puting damit at itim na pantalon. Ang kanyang madilim na salamin sa mata ay sumasalamin sa maningning na ilaw sa itaas, na lalong nagpatigas sa kanyang ekspresyon. Sa kanyang paanan, dahan-dahang dumulas ang tubig na may sabon sa makintab na sahig hanggang sa dumampi ito sa dulo ng kanyang itim na designer heels. Isang matandang babae na nakasuot ng berdeng uniforme ng tagalinis ang mabilis na yumuko, pinupunasan ng basa ng isang lumang basahan. Nakatakip sa kanyang ubaning buhok ang isang bandana at ang kanyang mga kilos ay maingat ngunit matatag. "Ah, madam, paumanhin po," sabi ng babae sa nanginginig na boses. Hindi na po mauulit. May kababaang loob ang kanyang mga salita, ngunit lalo lang nagalit si Vanessa. Dahan-dahan siyang humakbang. Malakas ang lagitik ng kanyang mga takong. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Tinititigan ng babae mula sa itaas na para bang nandidiri siya sa mismong anyo nito. "Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na to?" Singhal ni Vanessa. "O sa tingin mo ba lahat dito ay kasing hirap at dumi mo?" Umalingaw-ngaw ang mga bulungan mula sa kabilang dulo ng lobby. Ilang manggagawa ang nagpalitan ng kinakabahan na tingin ngunit nanatiling tahimik. Maging ang security guard sa pasukan ay hindi mapakali. Hindi alam kung makikialam ba o matatakot sa reputasyon ni Vanessa. Patuloy sa pagpunas ang matandang babae, mahinahon ang kanyang boses. "Pakiusap, madam, nagkamali lang po." "Manahimik ka," sigaw ni Vanessa. "Huwag mo akong sinasagot. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi ang talsikan ng maruming tubig ang mga tao." Sandaling huminto ang babae. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Vanessa. Walang galit sa kanyang tingin. Tanging isang malalim na kahinahunan na nagmula sa maraming taon ng pagpapasa ng mabibigat na pasanin. Muli siyang yumuko at nagpatuloy sa pagpunas. Tila may kung ano sa kanyang mabagal na pagkilos na lalong nagpairita kay Vanessa. Nagigting ang kanyang panga. Pagkatapos, walang babala, humakbang siya at malakas na sinipa ang babae sa tagiliran. Nahulog ang basahan mula sa kamay ng tagalinis. Tumagilid ang timba at mas maraming tubig na may sabon ang natapon sa marmol. Mahinang napahinga ng malalim ang babae. Hawak ang kanyang baywang. Mabigat ang kanyang paghinga. Nagpumiglas siya, ngunit hindi natumba. Natigilan ang buong lobby. Tumigil sa pag-type ang receptionist. Isang tao malapit sa elevator ang nagtakip ng bibig sa gulat. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. Inayos ni Vanessa ang kanyang salamin sa isang kumpas ng kamay at sumitsit. "Sa susunod, tingnan mo kung saan mo nilalagay ang marumi mong tubig." Pagkasabi niyon, tumalikod siya at naglakad patungo sa elevator. Malakas na umalingaw-ngaw ang kanyang mahahabang hakbang.
Bumukas ang bakal na pinto at pumasok siya nang hindi lumilingon. Ilang sandali pa, nagsara ito, tinatakpan ang katahimikan. Dahan-dahang tumayo ang tagalinis. Idiniin niya ang kamay sa kanyang baywang para sa suporta, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha, halos walang ekspresyon. Yumuko siya, pinulot ang basahan at timba, at tahimik na ipinagpatuloy ang pagpupunas ng sahig. Walang bahid ng galit, walang insulto sa kanyang labi, walang luha sa kanyang mga mata. Kumilos siya ng may kaparehong dignidad na ipinakita niya kanina, na para bang hindi ito ang pinakamatinding kahihiyan na kanyang naranasan. Ngunit walang sino man sa lobby ang nakakaalam ng katotohanan. Ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong tagalinis sa Caltech Tower. Sa katunayan, hindi siya nagtatrabaho doon. Pumunta lamang siya noong umagang iyon na may iisang layunin, upang makita ang tunay na pagkatao ng mapapangasawa ng kanyang anak. Ang babae ay si Ginang Evelyn Cole, ina ng bilyonaryong tech CEO na si Ethan Cole. Hiniram niya ang uniforme mula sa isang kaibigan at tahimik na pumasok sa gusali, determinadong subukan si Vanessa para sa kanyang sarili. Nakarinig siya ng mga nakakabahalang bagay tungkol sa dalagang plano pakasalan ni Ethan, mga kwento tungkol sa kanyang kayabangan, matalas na dila at kawalan ng respeto sa iba. Nais makita ni Evelyn gamit ang sarili niyang mga mata. Ngayon, sapat na ang kanyang nakita. Habang mahinahon siyang lumalabas ng gusali, hawak ang timba. Mabigat ngunit matatag ang puso ni Evelyn. Walang kamalay-malay ang kanyang anak na ang babaeng kanyang minamahal ay kalalait at kasisipa lang sa kanyang ina. Nakikita ni Ethan si Vanessa bilang maganda, ambisyosa at perpekto. Ngunit mas alam na ngayon ni Evelyn, sa itaas, sa kanyang opisina, tumatawa si Vanessa habang kausap sa telepono ang kaibigang si Sophie. Can you believe it? May isang maruming tagalinis na sumira ng umaga ko. Hindi alam ng mga taong ito kung saan sila lulugar. Sumandal siya sa kanyang upuan, nagdekwatro, kontento sa kanyang sarili. Inakala niyang nakalimutan na ang maliit na eksena sa lobby. Ngunit nagkakamali siya. Hindi niya alam na kalalait lang niya sa pinakamahalagang babae sa buhay ng kanyang mapapangasawa. Hindi niya alam na ang kanyang walang ingat na kilos ay magpapasimula ng isang serye ng mga pangyayari na sapat ang lakas upang yumanig sa mismong lupang kanyang kinatatayuan. At hindi niya alam na si Evelyn Cole ay hindi isang babaeng dapat baliwalain. Ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Kinaumagahan matapos ang insidente sa lobby, tumayo si Vanessa Cole sa harap ng kanyang salamin, maingat na naglalagay ng pulang kolorete. Lumapit siya, inayos ang kanyang buhok at ngumiti sa kanyang refleksyon. Sa mata ng iba, ito ay ngiti ng isang babaeng nasa kanya na ang lahat. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon ay isang lumalagablab na apoy. Isang apoy na matagal nang nag-aalab. Palagi niyang pinaniniwalaan na utang sa kanya ng mundo ang respeto. Sa Caltech Tower, hindi lang siya isang manager. Siya si Vanessa Cole, ang pinuno ng marketing, ang mapapangasawa ng bilyonaryong CEO ng kumpanya, si Ethan Cole. Ang kanyang mga takong ang nag-aanunsyo ng kanyang pagdating tuwing umaga bago pa man marinig ang kanyang boses. Nag-utos siya, hayagang itinatama ang mga pagkakamali at ipinapakita sa lahat na wala siyang panahon para sa kahinaan. Nagbubulungan ang mga junior staff tungkol sa kanyang matalas na dila. Ang ilan ay natatakot sa kanya, ang iba ay lihim na napupuot. Ngunit walang nangahas na kumprontahin siya, lalo na't ang kanyang mga koneksyon ay umaabot sa pinakatuktok. Gayunpaman, ang kayabangang ito ay hindi biglaang lumitaw. Mayroon itong mga ugat. Ilang taon na ang nakalipas, si Vanessa ay nasa isang seryosong relasyon kay Marcus Grant, isang mabait na arkitekto na nakikita ang kanyang kagandahan, ngunit binabaliwala ang mga babala ng mga kaibigan na nagsasabing masyado siyang mayabang.
Sa loob ng ilang panahon, sinubukan ni Marcus na mahalin siya sa kabila ng kanyang kasungitan. Tiniis niya ang paraan ng kanyang pagmamaliit sa mga waiter, pag-irap sa mga taxi driver, at pagkutya sa mga taong hindi maganda manamit. Ngunit isang gabi sa isang kasal, nagbago ang lahat. Napansin ni Vanessa ang isa sa mga abay na nakasuot ng simpleng damit. Sapat na malakas para marinig ng kalahati ng silid. Nangutya siya, "Can you imagine showing up to a wedding dressed like that?" Mukha siyang bumili lang sa bangketa. Ang tawanan mula sa mga kalapit na bisita ay mas masakit pa kaysa sa mga salita. Namula ang mukha ni Marcus. Sa kanilang pag-uwi, katahimikan ang bumalot sa kotse hanggang sa wakas ay nagsalita siya. Mahinahon, ngunit matatag ang kanyang boses. "Vanessa, mahal kita, pero hindi ko na kaya to. Hindi mo tinatrato ng maayos ang mga tao at hindi ako makakapagbuo ng buhay kasama ang isang taong tingin sa kabaitan ay kahinaan." Mapait siyang tumawa. "So nakikipaghiwalay ka sa akin dahil nagsabi ako ng totoo? Sige, humanap ka ng isang taong sapat na malambot para sa boring mong buhay." Kinabukasan, isinauli ni Marcus ang kanyang mga gamit at tuluyan ng lumayo. Masakit ang paghihiwalay. Ngunit ibinaon ni Vanessa ang sakit sa ilalim ng kanyang orgulyo. Sinabi niya sa kanyang sarili na mahina si Marcus, masyadong sensitibo. Hindi niya kayang makasama ang isang malakas na babae. Iyon ang kanyang kwento. At inulit-ulit niya ito hanggang sa naniwala na rin siya. Ngunit sa kaibuturan, isang buto ng galit ang nag-ugat. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang may magparamdam sa kanya na siya ay maliit. Ngayon, nasa kanya na si Ethan. Gwapo, mayaman, hinahangaan. Kasama niya, umangat siya ng mas mataas kaysa dati. At sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na matalo. Ngunit ang mundo ng kontrol ni Vanessa ay may mga lamat. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Sophie Adams, ay madalas na sinusubukang paalalahanan siya. "Vanessa, hindi mo kailangang laging sumigaw," sabi ni Sophie sa kanilang mga brunch. Iwinawagayway lang ni Vanessa ang kanyang kamay. "Nirerespeto lang ng mga tao ang lakas, Sophie. Kung hindi ko sila didisiplinahin, aapakapakan lang nila ako." Hindi na ipinilit ni Sophie. Nakita na niya kung ano ang nangyari sa iba na humamon kay Vanessa. Natapos ang mga pagkakaibigan sa mga block na numero at mga binurang larawan. Sa trabaho, nagpatuloy ang gawin ni Vanessa. Kung may kahit katiting na mali ang isang report, pinupunit niya ito sa harap ng lahat. Kung dumaan sa kanyang landas ang office cleaner, itinataboy niya ito na parang hindi nakikita. Ni minsan ay hindi niya tinandaan ang kanilang mga pangalan. Sa isip niya, ito ay pamumuno. Sa kanyang staff, ito ay paniniil. At gayon paman, inakala ni Vanessa na hindi siya magagalaw. Nasa kanya si Ethan. May kapangyarihan siya. May pera siya. Ano pa ba ang posibleng yumanig sa kanyang trono? Ang hindi niya alam, may isang tao nang nagsimulang humila sa sinulid. Sa kanyang simpleng tahanan sa kabilang panig ng bayan, tahimik na nakaupo si Evelyn Cole na may maliit na tala-arawan sa kanyang harapan. Puno ang mga pahina ng maayos na sulat kamay. Mga tala mula sa nakaraang araw. Sumigaw si Vanessa sa lobby. Tinawag na mahirap at marumi ang tagalinis. Sinipa ako sa harap ng staff. Dahan-dahan siyang nagsulat. Maingat na itinatala ang bawat detalye. Hindi lang siya nagre-react sa kanyang kahihiyan. Bumubuo siya ng isang talaan. Alam niyang malambot ang puso ng kanyang anak. Mahal ni Ethan si Vanessa. Marahil ay sobra pa. Kung sasabihin niya ito ng direkta, maaaring ipagtanggol pa niya ito. Ngunit ang ebidensya ay hindi maikakaila. Huminto ang kamay ni Evelyn sa pahina. Naalala niya ang sarili niyang mga paghihirap. Nagtitinda ng prutas sa palengke matapos mamatay ang kanyang asawa. Nagbubuhat ng mga basket na mas mabigat pa sa kanyang katawan. Nagtatahi ng damit sa gabi para lang may pambayad sa eskwela ni Ethan.
Naalala niya ang mga panahong hindi siya kumakain para lang makakain ng kanyang anak. Pabulong niyang sinabi sa sarili, he deserves better. Ang bulong na yon ay hindi galit. Ito ay pagmamahal. Ang uri ng pagmamahal na tahimik na nagsasakripisyo at mabangis na nagpoprotekta. Bumalik sa tore, nagpatuloy ang araw ni Vanessa gaya ng dati. Sinigawan niya ang isang sekretarya, sinungitan ng isang junior staff, at inirapan ng taga-HR. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong Martes. Para sa lahat, isa na namang paalala kung sino talaga siya. At para kay Evelyn, isa na namang pahina sa kanyang lumalaking tala-arawan. Pataas ng pataas ang pusta. Akala ni Vanessa ay nananalo siya. Ngunit alam ni Evelyn ang katotohanan. Kung gaano kataas umakyat ang isang tao sa kayabangan, ganoon din kalakas ang kanyang pagbagsak kapag dumating na ang pagpapakumbaba. Nang gabing iyon, tumawag si Ethan sa kanyang ina. Mainit ang kanyang boses, puno ng kasabikan. Mama, hindi na ako makapaghintay na mas makasama mo si Vanessa. She's amazing. Pinilit ni Evelyn na ngumiti sa kanyang boses. Anak, gusto ko ang pinakamabuti para sa'yo. Nang ibaba niya ang telepono, naging seryoso muli ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang tala-arawan sa kanyang mesa at bumulong. Nagsisimula pa lang ito. Nagsimula na ang laro. Hindi pa ito alam ni Vanessa, ngunit bawat galaw niya ay inoobserbahan. At malapit nang bumagsak ang katotohanan. Gabi matapos ang insidente sa lobby, tahimik na nakaupo si Evelyn Cole sa kanyang sala. Dahan-dahang umiikot ang ceiling fan sa itaas niya, hinahawi ang mainit na hangin. Sa mesang nasa harapan niya ay nakalatag ang kanyang tala-arawan. Ang mga pahina nito ay pasan na ang bigat ng kanyang nakita. Binuksan niya ito at binasa ang bagong tala. Sumigaw si Vanessa. Tinawag akong mahirap. Sinipa ako sa harap ng kanyang staff. Nanatili ang kanyang mga mata sa mga salita. Simple lang ang mga ito, ngunit matalim ang sakit sa likod nito. Saglit siyang pumikit. Inaalala ang kanyang anak noong bata pa ito. Si Ethan, maliit at payat, kumakapit sa kanyang kamay habang nagbubuhat siya ng mga basket ng dalandan sa palengke. Si Ethan, inuubo dahil sa lagnat noong wala siyang pera para sa gamot. Si Ethan, nakaluhod sa tabi ng kanyang kama makalipas ang maraming taon, nangangako, Mama, balang araw, ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Natupad ang pangakong iyon, naging isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa syudad. Ngunit ngayon, natatakot si Evelyn na malapit na niyang gawin ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Bumulong siya sa hungkag na silid. Anak ko, hindi mo nakikita ang aking nakita. Sa kabilang panig ng bayan, umalingaw-ngaw ang tawanan ni Vanessa Cole sa isang mamahaling restaurant. Kasama niya si Sophie Adams, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, habang iniikot ang alak sa isang mataas na kupita. Napapatingin ang mga tao sa kalapit na mesa. Ang ilan ay humahanga, ang iba ay naiinis sa lakas ng kanyang boses. You should have seen that cleaner's face. May pagmamalaking sabi ni Vanessa. Para siyang basang sisiw. Sinipa ko siya ng malakas, muntik nang matapon ang timba sa buong lobby. Nawala ang ngiti ni Sophie. Lumapit siya. Ibinaba ang kanyang boses. Vanessa, huwag mong sabihin yan dito. Paano kung may makarinig? Iwinasiwas ni Vanessa ang kanyang kamay. Makarinig ng ano? Na nagsabi ako ng totoo? Please, Sophie, huwag kang maging naive. Mga tagalinis, gwardiya, waiter, mga taong tulad nila, hindi sila mahalaga. Nariyan sila para pagsilbihan ang mga taong tulad natin. Dahan-dahang umiling si Sophie. Mag-ingat ka, Vanessa. Baka hindi ganyan ang tingin ni Ethan sa mga bagay-bagay. Sumandal si Vanessa sa kanyang upuan, ngumisi. Sinasamba ako ni Ethan. Alam niyang karapat-dapat ako sa pinakamahusay. Hindi siya maniniwala sa chismis tungkol sa akin. Lalo na't siya ang bumibili ng mga diamante ko. Tumulo ang kayabangan sa kanyang mga salita. At natahimik si Sophie. Matagal na niyang kilala si Vanessa. Ngunit nitong mga huli,
Nagiging hindi na matagalan ang pagiging arogante nito. Nang gabing yun din, nakaupo si Evelyn sa kanyang bintana, nakasara na ang tala-arawan. Sa labas, nagtatakbuhan ang mga bata sa kalye, nagtatawanan habang sinisipa ang isang plastik na bola. Dinala siya ng tunog pabalik sa pagkabata ni Ethan. Siya rin. Minsan nang naglaro ng nakayapak sa alikabok, punit ang damit ngunit buo ang diwa. Isinakripisyo niya ang lahat para sa kanya, kahit ang pagkain. Ngayon, habang pinagmamasdan ng mga batang yon, nagigting ang kanyang panga. Hindi ko hahayaang sirain ng isang mayabang na babae ang batang pinalaki ko ng aking dugot pawis. Naging mas malinaw ang kanyang plano. Hindi mailalantad si Vanessa sa pamamagitan ng mga argumento. Ang mga mayayabang na tao ay nagsusuot ng maskara kapag nababagay sa kanila. Susubukan niya itong muli sa mga paraang hindi maitatago ni Vanessa. At kapag sa wakas ay makita na ni Ethan ang katotohanan, ito ay sa pamamagitan ng sarili niyang mga mata. Kinabukasan, dumating si Vanessa sa Caltech Tower, dala ang kanyang karaniwang angas. Ang kanyang mga takong ay tumutunog na parang countdown. Pinagalitan niya ang kanyang sekretarya dahil sa maling file na inihatid. Kinutya ang isang junior staff dahil sa maliit na pagkakamali sa spelling at dumaan sa security guard na parang hangin lamang. Para sa kanya, business as usual. Ngunit ang hindi alam ni Vanessa, bumalik na naman si Evelyn sa gusali, nakasuot muli ng berdeng uniforme ng tagalinis. Tahimik na kumilos si Evelyn, dala ang mop at timba. Nakayuko siya, ngunit bukas ang kanyang mga mata. Napanood niya si Vanessa na umirap sa isang staff, narinig siyang bumuntong hininga nang malakas nang hindi na i-print sa oras ang isang dokumento. At nakita siyang pagtawanan ang isang intern dahil sa pagkautal nito sa isang meeting. Hindi nakialam si Evelyn. Nagmasid lamang siya, iniimbak ang bawat detalye na parang mga palaso sa isang lalagyan. Malapit sa photocopy machine, 2 empleyado ang nagbubulungan. Balang araw, maling tao ang maiinsulto niya, sabi ng isa. At sa araw na yon, pagsisisihan niya, sagot ng isa. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Evelyn. Hindi pa nila alam. Ngunit ang araw na yon ay paparating na. Nang gabing iyon, dumaan si Ethan sa bahay ng kanyang ina. Dala niya ang inihaw na saging na nakabalot sa foil. May mainit na ngiti. Mama, alam kong naging abala ka. Dinalhan kita ng paborito mo. Lumambot ang mukha ni Evelyn sa pagkakita sa kanya. Matangkad na siya ngayon. May tiwala sa sarili, iginagalang ng marami. Ngunit para sa kanya, siya pa rin ang batang nangakong babaguhin ang kanyang buhay. Sabay silang kumain at magaan ang boses ni Ethan. Mama, si Vanessa ang lahat ng pinangarap ko. Maganda siya, matalino, ambisyosa. Alam kong magugustuhan mo siya kapag mas nakasama mo pa siya. Maingat na tiningnan ni Evelyn ang kanyang anak. Gusto niyang sabihin ang totoo. Isigaw ito sa kanyang mga tainga, ngunit pinigilan niya ang kanyang dila. Alam niyang kung pipilitin niya ng maaga, ipagtatanggol lamang ni Ethan si Vanessa. Sa halip, malumanay siyang nagsalita. Ethan, tandaan mo ito. Ang isang mayabang na babae ay hindi lang ang kanyang mga kaaway ang sinasaktan. Sinasaktan din niya ang kanyang asawa. Ang kayabangan sa isang kasal ay parang apoy. Sinusunog nito ang lahat sa kanyang dinadaanan. Kumunot ang noo ni Ethan, naguguluhan. Mama, binabalaan mo ba ako tungkol kay Vanessa? Pinilit niyang ngumiti. Sinasabi ko lang sa'yo na panatilihing bukas ang iyong mga mata. Kayang bulagin ng pag-ibig kahit ang pinakamatalinong tao. Nang gabing iyon, matapos umalis si Ethan, muling binuksan ni Evelyn ang kanyang tala-arawan. Sumulat siya ng isang linya na may matatag na mga guhit. Unti-unti nang nabibitak ang maskara. Malapit nang makita ni Ethan, isinara niya ang libro, buo ang kanyang desisyon. Akala ni Vanessa Cole ay hindi siya magagalaw. Ngunit alam ni Evelyn kung gaano kataas umakyat ang kayabangan, ganoon din kalakas ang pagbagsak.
Lumalaki ang pagiging arogante ni Vanessa. Nabubuo na ang plano ni Evelyn. Nakapikit pa ang mga mata ni Ethan, ngunit ang banggaan ay paparating na. At kapag dumating ito, walang sino man ang hindi masasaktan. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumalbog sa mga salaming pader ng Caltech Tower. Pinupuno ng liwanag ang lobby. Pagsapit ng 10:45 Avenue, lahat ay mukhang perpekto. Makintab ang mga sahig na marmol, nakaayos ang mga flower stand, kumikislap ang mga screen na may nakasulat na "Welcome Investors." Mayabang na naglakad si Vanessa Cole sa lobby suot ang kanyang hapit na navy suit. Ang mga takong ay tumutunog na parang countdown. Sinuri niya ang bawat sulok gamit ang matatalas na mata. Ilapit pa ang mga upuang yan. Punasan ulit ang salamin na yan. Iharap ang mga label ng bote. Sigaw niya. "Yes, ma'am." Mabilis na sagot ng mga staff. Nagkukumahog na sumunod. Si Sophie Adams, hawak ang isang clipboard, ay sinubukang sumabay. "Vanessa, relax ka lang. Mukha ng perpekto ang lahat." Sinulyapan siya ni Vanessa. Ang pagiging perpekto ang minimum. Kung mabigo tayo, mabibigo si Ethan. At hindi ako pumapayag sa kabiguan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa lobby na nagpatigas sa mga junior staff. Maging ang mga receptionist ay umayos ng upo. Ilang sandali pa, itinulak ng mga security officer ang mga tray ng pagkain. Mga maliliit na kakanin, deboteng tubig, at mga umaasong termos ng tsaa. Sumunod ang isang tindera, nakasuot ng berdeng apron at bandana. Kalmado siyang kumilos. Binabalanse ang kanyang tray ng may kasanayan. Walang nakakilala sa kanya. Si Evelyn Cole iyon. Maingat niyang pinlano ito. Pinili ang mismong araw na ito kung kailan masasaksihan ng mga investor si Vanessa sa kanyang elemento. Gusto niyang makita kung ang kanyang magiging manugang ay kayang tratuhin ang mga ordinaryong manggagawa ng may respeto kapag nasa ilalim ng pressure. "Ilagay mo rito." Utos ni Vanessa, itinuturo ang isang mesa malapit sa pangunahing daanan. Pukol at walang pasensya ang kanyang tono. Sumunod ng tahimik ang tindera, inilapag ang tray. Isang paper cup ang umuga, ngunit hindi nahulog. Nakahinga ng maluwag si Sophie, ngunit naningkit ang mga mata ni Vanessa. "Mag-ingat ka. Ayokong may mga palpak na pagkakamali na magpapahiya sa kumpanyang ito." "Mag-iingat po ako, madam," malumanay na sabi ni Evelyn. Matatag ang kanyang boses. Kumunot ang noo ni Vanessa sa kabagalan ng kanyang mga kilos. "Bilisan mo. Wala tayong buong araw." Saglit na tiningnan siya ng tindera. Ang pagmamadali ay nagdudulot ng pagkakamali. Kalmado ang mga salita, ngunit may kung ano sa mga ito na nagpaigting sa panga ni Vanessa. Lumapit siya. Ang nagdudulot ng pagkakamali ay ang mga taong hindi nabibilang dito na umaastang mahalaga sila. Napakislot ang kamay ni Sophie. "Vanessa," bulong niya, sinusubukang pakalmahin ito. Ngunit bumalik na si Vanessa sa mga pagkain, lalong naiirita. Pagsapit ng 10:58, bumukas ang mga pinto ng lobby. Isang matangkad na lalaki na naka-navy suit ang unang pumasok. Ang liaison ng mga investor, si Ji Chen. Sinuri ng matatalas niyang mata ang ayos ng lugar. Agad na lumitaw ang propesyonal na ngiti ni Vanessa. "Welcome sa Caltech. Ikinararangal naming maging host ninyo ngayon." Tumango si Ji Chen. Pababa na ang aming chairman. Gusto niyang makita muna ang atmosphere dito sa baba. Kung gayon, kahusayan ang makikita niya. Pangako ni Vanessa. Sa likuran niya, inayos ni Evelyn ang isang salansan ng mga tasa. Isa ang dumulas mula sa kanyang pagkakahawak at tumama sa sahig na may matinis na kalansing. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa tenstadong silid. Lumingon si Vanessa. "Bulag ka ba?" Singal niya. Tumataas ang boses. Napalingon ang mga tao. "Gusto mo ba kaming ipahiya sa harap ng mga investor?" "Paumanhin po, madam," sabi ni Evelyn. Yumuyuko para pulutin ito. Umiling si Vanessa. Kitang-kita ang pandidiri sa kanyang mukha.
kaya dapat ang mga taong tulad mo ay nananatili sa lugar ninyo. Hinawakan ni Sophie ang braso ni Vanessa. Tumigil ka. Nakatingin ang mga tao. Gusto kong manood sila. Sit-sit ni Vanessa para makita nila ang kabalbalan na tinitiis ko araw-araw. Natigilan ang receptionist. 2 intern malapit sa copier ang nagpalitan ng balisang tingin. Bumulong ang isa, lagot na siya. Hindi pa. Bulong ng isa, pero malapit na. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Ji-Chen, ngunit mabigat ang kanyang katahimikan. Eksaktong 11, tumunog ang elevator. Bumukas ang mga pinto at 2 lalaki ang lumabas. Ang chairman at sa tabi niya, si Ethan Cole. Lalong lumawak ang nangiti ni Vanessa. Darling, ang aga mong bumalik. Ngunit hindi nakangiti si Ethan. Tiningnan niya ang buong eksena. Mga natapong tasa, isang tindera na nakaluhod sa sahig, tensyado si Sophie, at si Vanessa na nakatayo sa ibabaw ng babae na bahagyang nakaangat ang kamay. Vanessa, dahan-dahang sabi ni Ethan, anong nangyayari dito? Masyadong mabilis ang tawa ni Vanessa. Ay walang seryoso. Kapalpakan lang. Inaayos ko na. Napunta ang tingin ni Ethan sa tindera. Madam, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, sagot ni Evelyn, nananatiling nakayuko. Lumapit si Vanessa kay Ethan. Ibinaba ang kanyang boses. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Dapat sa mga investor tayo mag-focus. Ngunit nanatili ang mga mata ni Ethan sa tindera. May kung ano sa kahinahunan nito na bumabagabag sa kanya. Bumulong si Sophie malapit sa kanyang tainga. Tingnan mong mabuti. Hinila ni Vanessa ang kanyang manggas. Darling, please, akyat na tayo sa taas. Handa na ang lahat. Nag-igting ang panga ni Ethan. Vanessa, huwag mo nang hawakan ulit ang staff. Kailanman. Natigilan ang buong lobby. Kumurap si Vanessa, nasaktan ang kanyang orgulyo. Excuse me? Narinig mo ako. Matatag na sabi ni Ethan. Nakahinga ng maluwag si Sophie. Bahagyang nawala ang ngiti ni Vanessa, ngunit mabilis siyang nakabawi. So ngayon, pinagtatanggol mo ang mga taong nagtapon ng tsaa? Hindi sumagot si Ethan. Tiningnan lang niyang muli ang tindra na tahimik na tumayo. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. May kung ano sa tingin nito na humila sa kanyang alaala. Tumunog muli ang elevator. Ipinapaalala sa lahat na ang oras ay tumatakbo. Sumulyap si Ji-Chen sa kanyang relo. Tumikhim ang chairman. Maaari na ba tayong magpatuloy? Magalang niyang tanong, bagamat bakas sa kanyang mga mata ang kuryosidad. Pinilit ni Vanessa ang isang masayang tawa. Siyempre, nasa kontrol ang lahat. Ngunit habang inaakay niya ang mga investor patungo sa boardroom, bumagal ang mga hakbang ni Ethan. Muli siyang lumingon sa tindera na nakatayo kasama ang kanyang timba, kalmado at tahimik. Isang kaba ang gumitaw sa kanyang puso. At si Evelyn Cole, sa ilalim ng kanyang pagbabalat kayo, ay tahimik na bumulong sa sarili. Malapit na niyang makita ang katotohanan. Kinabukasan, umugong ang Caltech Tower sa tahimik na enerhiya. Opisyal na idineklara na isang tagumpay ang pagbisita ng mga investor. Ngunit mas alam ng mga staff, may nagbago. Naramdaman nila ito sa paraan ng pag-iwas ng mga tao, sa tingin, sa paraan ng paglutang ng mga bulungan sa mga pasilyo. Nang pumasok si Vanessa Cole sa opisina, malakas ang lagitik ng kanyang mga takong sa sahig. Namatay ang mga usapan sa kalagitnaan ng pangungusap. Natahimik ang mga mesa, nagliwanag ang mga screen na para bang biglang naalala ng lahat ang kailangang gawin. Ngumisi si Vanessa, mali ang basa sa katahimikan. Para sa kanya, iyon ay takot. At ang takot sa kanyang mundo ay nangangahulugang respeto. Ngunit ang hindi niya alam, 2 tagalinis na ang paulit-ulit na pinanood ang maikling video clip na nakunan sa isang telepono noong nakaraang araw. Ang nagpapakita sa kanya na tinutulak ang tindera, pinapagalitan
na parang bata sa harap ng mga investor. Ang clip ay tahimik na kumakalat sa mga junior staff, ibinabahagi sa mahinang bulungan na parang isang mapanganib na lihim. Tinulak niya mismo sa harap ni Ethan, bulong ng isa. At binalaan siya ni Ethan, sagot ng isa pa. Kung malalaman lang ng babaeng yon, alam na niya. Nandoon mismo siya. Kumalat ang mga chismis na parang usok, tahimik ngunit nakakasakal. Sa cafeteria, mag-isang nakaupo si Sophie Adams, kinakabahang nag-scroll sa kanyang telepono. Kumakabog ang kanyang puso habang pinapanood muli ang clip. Sinubukan niyang pigilan si Vanessa, hinawakan pa nga ang manggas ni Ethan para makita niya. Ngunit iba ang pakiramdam kapag nakunan na ito sa kamera. Ito ay ebidensya. Solido. Mapanganib. Nag-angat siya ng tingin nang pumasok si Vanessa, dala ang kanyang lunch tray na parang reyna. Umupo si Vanessa sa tapat niya. "You should have seen Chen's face after the meeting," sabi ni Vanessa na tumatawa. Mukha siyang humanga. Siyempre, perpekto kung hinawakan ng lahat. Napatingin si Sophie sa kanyang telepono. Ang video ay nag-aalab sa kanyang bulsa. Pinilit niyang ngumiti. Oo, perpekto. Lumapit si Vanessa. Ibinaba ang kanyang boses. "Napansin mo ba yung tindera kahapon? Ang lampa. Hindi ko alam bakit pinapayagan ng mga ganyang tao malapit sa mga investor." Napalunok si Sophie. Gusto niyang sabihin, ang tinderang yon ay si Evelyn Cole, ina ni Ethan, ang babaeng tinulak mo. Ngunit pinigilan siya ng takot. Nakita na niya kung paano sinira ni Vanessa ang mga pagkakaibigan dahil sa mas maliliit na bagay. Sa halip sinabi niya, baka kinabahan lang siya. Umirap si Vanessa. Ang kahinaan ay kahinaan, kaya nananalo ang mga taong tulad ko, kaya ako ang pinili ni Ethan. Mas malalim ang hiwa ng kanyang mga salita kaysa sa inaakala niya. Tiningnan ni Sophie ang kanyang matandang kaibigan at nakita, hindi kumpiyansa, kundi isang lumalaking kayabangan na bumubulag sa kanya sa katotohanan. Samantala, nakaupo si Evelyn Cole sa kanyang simpleng sala, bukas ang tala-arawan sa kanyang harapan. Nagdagdag siya ng mga bagong tala. Tinulak ako ni Vanessa sa harap ng mga investor. Sinabi sa kanya ni Ethan, "Huwag mo nang hawakan ulit ang staff." Madiin ang pagkakasulat niya. Bahagya siyang ngumiti. Mas mabilis na nabibitak ang maskara kaysa sa inaasahan niya. Nagsisimula nang mapansin ni Ethan. Malapit na. Hindi na niya kakailanganin ang kanyang tala-arawan. Makikita na niya ito gamit ang sarili niyang mga mata. Isang katok sa kanyang pinto ang pumukaw sa kanya. Isa ito sa mga tagalinis mula sa tore. Hawak ang isang telepono. "Mama, naisip ko lang po na dapat ninyong makita ito." Kinuha ni Evelyn ang telepono. Umandar ang video, ang matalas na boses ni Vanessa, ang kanyang kamay na nanunulak, ang babala ni Ethan na umalingaw-ngaw sa lobby. Pumikit si Evelyn, bumubulong, hindi natutulog ang Diyos. Bumalik sa tore, pinamunuan ni Vanessa ang isang marketing meeting. Naglalakad siya sa unahan ng mesa. Pinupunit ang presentasyon ng isang junior staff dahil sa isang typo. "Gusto niyo ba akong ipahiya ulit?" Singhal niya. Nautal ang staff. "Aayusin ko po, ma'am." Napangisi si Vanessa. "Ayusin mo. Dapat inayos mo na bago mo dinala sa akin." Sumulyap siya kay Sophie. Inaasahan ng karaniwan nitong tahimik na suporta. Ngunit malayo ang tingin ni Sophie. Mahigpit na magkakrus ang kanyang mga kamay. Kumunot ang noo ni Vanessa ngunit nagpatuloy. Hindi niya alam, sa kabilang dulo ng mesa, napanood na ng isa sa mga intern ng video. Pinanood niya si Vanessa na pagalitan ng kanyang staff at naisip. Malapit na ang pagbagsak niya. Nang gabing iyon, nakaupo si Ethan sa kanyang opisina, nakatitig sa mga ilaw ng syudad. Inulit niya sa kanyang isipan ng sandali kahapon. Ang matatalas na salita ni Vanessa, ang kalmadong mga mata ng tindera, ang banayad na babala ni Sophie. May hindi nagtutugma. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang ina, ngunit huminto. Isang boses sa kanyang isipan ang bumulong,
Paano kung naging bulag ka? Pagsapit ng hating gabi, nag-scroll si Vanessa sa kanyang social media, nakangiti sa mga larawan nila ni Ethan sa isang gala. Sa mundo, siya ay perpekto, kaakit-akit, makapangyarihan, hindi mapipigilan. Ngunit sa ibaba, sa staff quarters ng Torre, muling pinanood ang video at sa bawat pag-ulit, tumatalas ang mga bulungan. Tapos na siya. Hindi pa, pero malapit na. Bago tayo magsimula, sabi ni Ji-Chen, hawak ang remote. Isang maikling clip tungkol sa kultura sa lugar ng trabaho. Dumilim ang mga ilaw sa atrium ng Caltech. Napalingon ang mga ulo sa higanteng screen. Nakatayo si Vanessa Cole sa podium na naka-navy suit, nakapako ang ngiti, nakabukas ang mga palad upang batiin ang mga investor, direktor at staff. Isang 20-segundong video ang pumuno sa screen. Ang boses ni Vanessa, matalas, malakas. Isang paper cup na kumalansing. Tiyaan na tumatapon sa marmol. Isang tindera na naka-berdeng apron, nakaluhod. Ang kamay ni Vanessa, nanunulak. Pagkatapos, ang boses ni Ethan, malinaw na parang kampana. Vanessa, huwag mo nang hawakan ulit ang staff. Kailanman. Walang musika, walang komentaryo, tanging katotohanan. Biglang tumahimik ang buong silid. Ibinaba ang mga telepono. Napigil ang mga hininga. Nabitak ang ngiti ni Vanessa. Sinong naglagay niyan? Singhal niya. Lumingon kay Sophie. Tanggalin mo yan. Hindi kumilos si Sophie. Mahigpit ang hawak ng kanyang mga daliri sa notepad. Nakatanggal na. Tumikim si Ji-Chen. Pinapahalagahan namin kung paano kumilos ang mga pinuno kapag mataas ang pressure. Mabilis na nakabawi si Vanessa. Isang stage moment, sabi niya. Kalmado na naman. Naging pabaya ang tindera. Pinipigilan ko lang ang gulo habang may bisitang investor. Ganun ang ginagawa ng mga leader. Pinoprotektahan ang brand. Isang bulungan ang umikot sa hanay ng mga staff. Tahimik, kinakabahan. Totoo. Nakatayo si Ethan sa pasilyo, nag-igting ang panga. Hindi rin niya inaasahan ang clip. Ngunit nang makita niya ito sa tentalampakang screen, nawala ang lahat ng dahilan na ginawa niya para kay Vanessa sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa mga pinto sa likuran. Bumukas ang mga ito. Isang babae na naka-berdeng apron ng tindera ang pumasok. Maayos ang kanyang bandana. Matatag ang mga hakbang. Wala na siyang dalang tray ngayon. Tanging ang kanyang dignidad. Nanlamig ang boses ni Vanessa. Security, pakialis siya. Nasa isang pribadong session tayo. Hayaan niyo siya. Sabi ni Ethan, nakatingin sa babae. Hayaan siyang magsalita. Nakahinga ng maluwag si Sophie. Nanginginig ang mga balikat sa kaginhawahan at takot. Naglakad ang babae papunta sa gitna. Sa tabi ng podium at hinarap ang lahat. Magandang umaga. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bigat. Ang pangalan ko ay Evelyn. Tumawa si Vanessa isang beses, marupok. Evelyn ano? Madam, naging pabaya ka kahapon at gumawa ng eksena. Hindi ito ang sandali para... Cole, marahang sabi ng babae. Evelyn Cole. Ang mga bulungan ay pumutok sa atrium na parang nababasag na salamin. Isang direktor ang biglang napatayo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Ji-Chen. Sumulong ang chairman, biglang gising. Nawalan ng kulay ang mukha ni Vanessa, pagkatapos ay napuno ng pagtanggi. Hindi yan. Hindi maaari. Humakbang si Ethan. Isang beses, pagkatapos isa pa, hanggang sa tumayo siya 3 hakbang. Mula sa babae na naka-apron. Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong na para sa kanilang dalawa, Mama. Tumango si Evelyn, isang beses. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulungan. Nagkatinginan ng mga security. Nagtakip ng bibig ang mga intern. Malapit nang maiyak ang receptionist. Mabilis na tumakbo ang isip ni Vanessa. Sinubukan niyang lumingon, ngumiti, mag-imbento. Hindi namin alam na siya pala. Kung nalaman lang namin. Malinaw ang mga mata ni Evelyn. Iyon ang punto.
sabi niya. Hindi ninyo alam. Nakakita kayo ng isang apron at nagpasya na maliit ang pusong nasa loob nito. Walang galit sa kanyang tono. Tanging katotohanan. Tumingin si Ethan mula sa kanyang ina patungo sa kanyang mapapangasawa. Parang isang lalaking nararamdaman ang pagyanig ng sahig. Vanessa, sabi niya, kontrolado ang boses. Tinulak mo ba ang nanay ko? Itinaas ni Vanessa ang kanyang baba. Kayabangan muna. Itinama ko ang isang tindera na malapit nang ipahiya ang kumpanyang ito sa harap ng mga investor. Sagutin mo ang tanong, sabi ni Ethan. Sumulyap siya sa mga hanay ng staff. Pagkatapos sa mga investor, lumambot ang kanyang boses. Para sa estratehiya, Ethan, pinoprotektahan ko ang itinayo mo. Nirerespeto ng mga tao ang lakas, ang kahinaan ay nagkakahalaga ng pera. Nagsalita si Ji-Chen nang hindi itinataas ang kanyang boses. Ang respeto ay hindi kahinaan. Isang mahinang pagsang-ayon ang gumalaw sa mga empleyado. Si Dio, ang junior staffer, ay tumingin sa sahig, nahihiya sa kanyang katahimikan kahapon. Ang tagalinis na kumuha ng video ay nakatitig sa kanyang sapatos. Nanginginig ang mga kamay. Napatingin si Vanessa kay Sophie. Tulungan mo ako. Naging manipis ang labi ni Sophie. Sabihin mong nagsisisi ka, bulong niya. Para saan? Mabilis na sagot ni Vanessa. Narinig ito ng buong silid. Kinalas ni Evelyn ang kanyang bandana. Tinupi niya ito at inilagay sa podium. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinubad ang berdeng apron at maayos na ipinatong sa ibabaw ng bandana. Mukhang maliit ang uniforme sa kahoy. Parang isang balat na hinubad. Isinuot ko ito, sabi niya, para makita ko kung paano ninyo tinatrato ang mga tao kapag sa tingin ninyo ay walang mahalagang nakatingin. Humarap siya sa staff. Marami sa inyo ang nakakilala sa akin bilang tagalinis o tindera. Ang ilan sa inyo ay ngumiti. Ang ilan ay tumingin sa malayo. Hindi ako narito para ipahiya ang sinuman. Narito ako para magsalita ng tuwiran. Hinarap niya si Vanessa. Ang pamumuno na walang kabaitan ay isang apoy na sinusunog ang bahay na inaangkin nitong protektahan. Walang umubo. Walang gumalaw na upuan. Maging ang aircon ay parang nasa malayo. Napalunok si Ethan. Mama. Tumingin siya sa kanyang anak at lumambot ang silid sa paligid ng tinging iyon. Ang alaala ng mga araw sa palengke. Pagtatahi sa gabi, malabnaw na lugaw. Isang batang may lagnat na nangangako ng kinabukasan. Pagkatapos ay tumigas itong muli nang bumalik siya sa babaeng makakasama niya sa buhay. Huminga ng malalim si Vanessa. Pagkatapos ay pinili ang kanyang sandata, mga luha. Ginangkol, pasensya na po kung nasaktan ko kayo. Hindi ko po alam na kayo pala. Patawarin niyo po ako. Hindi kumurap si Evelyn. Hindi ka nagsisisi na sinipa mo ang isang tagalinis. Nagsisisi ka dahil sinipa mo ang isang ina. Ang mga salita ay tumama na parang pagsara ng pinto. Bumulong ang isang direktor sa chairman. Nag-type si Ji-Chen ng isang tala sa kanyang telepono. Culture risk. Material. Namumutla ang mukha ni Ethan. Tiningnan niya ang singsing sa daliri ni Vanessa. Pagkatapos ay ang apron sa podium. Ethan, mabilis na sabi ni Vanessa. Nanginginig na ang boses ngayon. Huwag mong hayaang sirain tayo nito. Kilala mo ako. Ipinaglalaban ko ang kahusayan. Kaya kong magbago. Magbabago ako. Bumulong si Sophie. Halos sa sarili lang. Kung gayon, simulan mo na ngayon. Hindi siya narinig ni Vanessa o hindi niya kaya. Umatras si Ethan na para bang ang distansya ay makapagpapadali sa desisyon. Ihihinto muna natin ang pulong na ito. Sabi niya sa lahat, matatagang boses. 15 minuto. Humarap siya kay Vanessa. Kailangan nating mag-usap. Inabot ni Vanessa ang kanyang kamay. Hindi niya ito kinuha. Muling itinaas ang mga telepono, hindi para kumuha ng video, kundi para mag-message. Nakikita mo ba to? Nangyayari na ngayon. Inangat ni Evelyn ang apron mula sa podium at idinikit sa kanyang dibdib na parang isang nakatuping watawat.
Hindi ito tungkol sa pera mo, tahimik niyang sabi. Tungkol ito sa puso mo. Nakatayong mag-isa si Vanessa sa podium. Wala nang ngiti, wala nang salita. Ang higanteng screen sa likuran niya, itim at naghihintay. Nagsara ang pinto ng boardroom sa likuran ni na Ethan Cole at Vanessa. Ang ugong ng mga boses sa labas, ang lupon, ang mga investor, si Evelyn, ay naiwan. Sa loob, katahimikan ang dumidiin sa mga salaming pader. Nanginginig ang mga kamay ni Vanessa habang hinahaplos ang kanyang palda. Ethan, pakinggan mo ako. Simula niya, mas malambot ang boses kaysa dati. Hindi ko sinasadyang bastusin ang nanay mo. Hindi ko alam na siya pala. Nakatayo si Ethan malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, nakatitig sa skyline. Nagniningning ang syudad sa liwanag ng hapon. Matatag ang mga matataas na gusali habang ang kanyang mundo ay nayayanig. Hindi mo alam, mahina niyang inulit. Iyon mismo ang problema. Lumapit si Vanessa. Nasa ilalim ako ng pressure, darating ang mga investor. Pinoprotektahan ko ang kumpanya mo. Humarap siya ng bigla. Madilim ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng pagsipa sa isang babae sa lobby, sa pagtulak sa kanya sa harap ng mga investor, sa pag-insulto sa mga taong sa tingin mo ay mas mababa sa'yo? Napangiwi siya, ngunit hindi hinayaan ng kayabangan na tuluyan siyang bumagsak. Sinusubukan kong panatilihin ang mga pamantayan. Alam mo kung gaano ko kagustong magtagumpay tayo. Bumaba pa ang boses ni Ethan. Sa anong halaga, Vanessa? Binuo ako ng nanay ko nang walang iba kundi respeto sa kapwa. Sinubukan mo lang siyang wasakin dahil sa isang apron. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Vanessa. Please, Ethan, huwag mong itapon ang lahat ng binuo natin. Mahal kita. Kaya kong magbago? Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Samantala, sa labas ng boardroom, mabigat ang tensyon. Kalmadong nakaupo si Evelyn, nakatupi sa kanyang kandungan ang berdeng apron. Ang kanyang presensya ay pumuno sa waiting area na parang isang tahimik na hatol. Naupo si Sophie sa tabi niya, kinakagat ang labi. Ginang Cole, maingat na sabi ni Sophie. Hindi palaging ganyan si Vanessa. Mabait din siya. Baka nawalan lang siya ng kontrol. Tumingin si Evelyn kay Sophie, matatag ngunit mabait. Hiya, ang kabaitan ay hindi kung paano kumilos ang isang tao kapag may mga matang nakatingin. Ang kabaitan ay kung paano nila tinatrato ang mga taong walang nakakakita. Yumuko si Sophie, naninikip ang lalamunan. Matagal na silang magkaibigan ni Vanessa, ngunit sa kaibuturan, alam niyang tama si Evelyn. Nagbubulungan ang mga investors sa mga grupo. Muling pinanood sa telepono ng isang tao ang video clip, ipinapasa-pasa. Ang mga salita ay kumakalat ng mas mabilis pa kaysa sa apoy sa tag-araw. Sa loob, lumuhod si Vanessa. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hikbi sa salaming silid. Ethan, please, wag mo akong iwan. Ikaw ang lahat sa akin. Hihingi ako ng tawad sa nanay mo. Hihingi ako ng tawad sa lahat. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pumikit si Ethan, nahahati sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan. Nakita niya ang kanyang kagandahan, ang kanyang talino, ang kanyang ambisyon. Nakita rin niya ang kanyang kayabangan, ang kanyang kalupitan, ang kanyang kawalan ng respeto. Ngayon, ang dalawang larawan ay marahas na nagbabanggaan sa kanyang puso. Vanessa, sabi niya sa wakas, kung hindi isinuot ng nanay ko ang apron na yon, hinding-hindi ka hihingi ng tawad. Maniniwala ka pa rin na mas mababa siya sa'yo. Alam mo ba kung gaano kapanganib iyon? Nabasag ang kanyang boses. Nagkamali ako. Nakikita ko na ngayon. Please, isa pang pagkakataon. Umiling siya ng dahan-dahan. Ang pag-ibig na walang respeto ay lason, at ang respeto ay hindi maipipilit ng takot. Inabot niya ang kamay nito, ngunit umatras siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Evelyn, kasunod si Sophie. Tila lumiit agad ang silid. Nagtagpo ang mga mata ni Evelyn at Vanessa. Gusto mo ng kapatawaran.
Kalmadong sabi niya. Ngunit ang kapatawaran na walang pagbabago ay hungkag. Gumapang si Vanessa palapit. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Mama, nagmamakaawa po ako. Patawarin niyo po ako. Naging mayabang ako, naging hangal. Pero isinusumpa ko, kaya kong magbago. Pinag-aralan siya ni Evelyn ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita siya, mabigat ang tono sa mga tao ng karunungan. Ang isang mayabang na puno ay hindi bumabagsak sa isang araw. Tumitagilid ito, nabibitak, yumuyuko. Ngunit lumalaban pa rin hanggang sa bunutin ito ng bagyo. Gusto mong maniwala akong yuyuko ka, ngunit nakita ko na ang iyong mga ugat. Lalong lumakas ang iyak ni Vanessa. Please. Kumislap ang mga mata ni Ethan, ngunit nanatili siyang tahimik, naghihintay. Sumulong si Sophie, nanginginig ang boses. Ginang Cole, baka ito na ang kanyang bagyo. Baka kaya niyang magbago kung mawawala sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya. Bahagyang tumango si Evelyn. Marahil, ngunit ang pagbabago ay hindi mga salitang binibigkas sa takot. Ang pagbabago ay pinapatunayan sa katahimikan, sa pagpapakumbaba, sa maliliit na sandali kung kailan walang pumapalakpak para sa'yo. Humarap siya sa kanyang anak. Ethan, hindi ko maaaring gawin ang desisyong ito para sa'yo. Ngunit tandaan mo, ang babaeng papakasalan mo ang magpapalaki sa mga anak na magdadala ng iyong pangalan. Tanungin mo ang iyong sarili. Gusto mo bang matutunan nila ang kayabangan o ang pagpapakumbaba? Ang kanyang mga salita ay tumama na parang martilyo. Tiningnan ni Ethan si Vanessa na nakaluhod. Kumalat ang makeup. Nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang ina. Kalmado, matatag, puo. Kumabog ang kanyang puso. Ang kanyang desisyon ay hindi pa nasasabi, ngunit ang bigat nito ay dumidiin sa bawat pader ng salaming silid. Napakatahimik ng boardroom. Nakatayo si Ethan Cole sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kalmadong mga mata ng kanyang ina at ang basang mukha ni Vanessa dahil sa luha. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa dala ang bigat ng isang desisyon na mas malaki pa kaysa sa kanyang sarili. Ethan, bulong ni Vanessa, nakaluhod pa rin. Please, wag mo akong itapon. Lahat ng binuo natin, ang ating kinabukasan, ang ating mga plano, hindi kailangang magtapos ng ganito. Nabasag ang kanyang boses. Muli niyang inabot ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. Ang espasyo sa pagitan nila ay naging mabigat, puno ng tensyon. Dahan-dahang lumingon si Ethan sa kanyang ina. Mama, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Ang sagot ni Evelyn ay matatag, tahimik, halos napakakalmado. Wala akong ibang gusto kundi kapayapaan sa iyong tahanan. Piliin mo ang kapayapaan, anak ko. Ano man ang kahulugan niyan para sa iyo. Ang mga salitang yon ay mas tumusok pa kaysa sa isang utos.